Tayo pong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami o Jesus Christ muli sa gabing ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa pagsama naman ng Espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. At patuloy nga na mangusap ka po sa bawat isa po sa amin, O Father God. At kung ano man ang mga prayer concerns po namin, mga request po namin, Lord God, we pray, hallelujah, na patuloy na i-grant po ito, Panginoon, in your perfect time. Salamat o Jesus sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ang pag-aaral po natin sa gabing ito, Grace Unveiled. Yan. Embracing God's forgiveness for past, present, and future sins. Ayan, so napaka-controversial ng pag-aaral natin sa gabing ito na sinasabi ng salita ng Diyos na yung ating daw mga kasalanan, mga nakaraan, pangkasalukuyan at even yung hinaharap natin na mga kasalanan na maaari pa natin gawin, lahat po yan ay pinatawad na ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang biyaya, dahil sa kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa po sa atin. So kukuhanin natin yung ating main text sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ito po yung the prodigal son at ipapaliwanag po natin ito later on. Yan. So in this teaching, gusto po natin na mag-aral tayo about profound concept of God's grace and how it encompasses not only our past sins but also our present and future shortcomings. So we will explore relevant Bible verses kung saan we will gain a hermeneutic understanding of this grace that transcends time and transforms lives. Yan. So yun yung goal natin na ididig deeper natin yung mga salita ng Diyos sa gabing ito upang maunawaan natin ano ba talagang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa forgiveness ng ating mga kasalanan. Yung point number 1 natin, redemption in the past. Kukunin po natin ito sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sabi dito, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Yan. So malino na sinabi ng salita ng Diyos in Him sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron tayong kapatawaran, meron tayong katubusan sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil nga sa mayamang biyaya ng Diyos. So ibig sabihin, 'di ba, si Jesus Christ, napako na siya sa cross, natigis ng kanyang dugo 2,000 years ago. So nangyari na po 'yun in the past. So napatawad na po ang ating mga kasalanan nung tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So lahat ng mga attendees ko tonight, lahat naman po tayo mananampalataya ng Panginoon. So yung mga kasalanan natin in the past, kung ano man yan, maliit or malaki man yan, na minsan you feel guilty about it, tandaan mo, pinatawad na po yan ng ating Panginoon. This verse highlights that through Christ's sacrifice, our past sins are already forgiven. The blood of Jesus has paid the price for our transgressions. Di ba sabi ko nga sa preaching, libre, pero hindi siya mumurahin. Amen. 'Di ba? Kasi nga ang pinambayad sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. And God's grace is the source of our redemption. Kasi pag sinabing biyaya, pag sinabing grasya, wala ka naman talagang effort dyan. Wala kang ginawa. Hindi ka worth it, hindi ka deserving, hindi ka karapat-dapat, pero binigay sa'yo ng Lord. Yun yung grace. Understanding this truth allows us to break free from guilt and shame associated with our past mistakes. Yan. Kasi marami mga Kristyano hindi nakakapagpatuloy sa Panginoon kasi hindi pa rin sila settled doon sa nakaraan nilang kasalanan. Patuloy at patuloy pa rin silang nagigilty, patuloy at patuloy pa rin silang nakukonsensya, nakukondemn na mga kasalanan nilang nagawa in the past. Pero tandaan mo, wala na dapat feeling ng guilt and shame. Bakit wala na? Kasi nga, pinatawad ang ating mga kasalanan ng Panginoon.
mula nung pagkabata ka hanggang tinanggap mo si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. At walang sino man ang makakagawa niyan sa iyo. Walang santo, walang santa ang kaya magsabi na napatawad ng kasalanan mo in the past. Even ako, hindi ko pwedeng sabihin na ako ang nagpapatawad ng kasalanan mo in the past kasi wala akong kapangyarihan. The blood of Jesus is the redemptive factor. And the grace of God is the overarching principle that allows for the forgiveness of past sins. Isa siyang mystery. Mahirap siyang unawain kapag hindi mo talaga inaaral yung salita ng Diyos. Ha? Ganito ang pagkatao ko pero pinatawad na ako ng Lord yung mga nagawa ko in the past. Ang dami kong matinding kasalanang nagawa in the past pero pinatawad yun ng Lord. The answer is yes. Kung tunay mong tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yung point number 2, sabi dito, justification in the present. Ayan. So, tapos na tayo in the past. Pero sabi ko kanina dun sa ating title, even yung present sins mo, ginagawa mong kasalanan, pinatawad na ng Lord. Sabi ng Romans 3:24 to 25, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Ito ha, pag sinabi kasi natin na atonement, ibig sabihin yan pagbabayad sala. Ikaw dapat ang paparusahan ng Panginoon, ikaw dapat ang pupunta ng impyerno, ikaw dapat ang magdudusa, pero ang naging kasalanan si Jesus para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Siya yung naging pambayad kasalanan. At nangyari yon sa pamamagitan ng pag-shed ng blood ni Jesus Christ. Ano lang ang ginawa natin? Tinanggap natin yon, pinaniwalaan natin, nanampalataya tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. At dahil nanampalataya ka sa Panginoon, habang andyan yung pananampalataya mo sa Panginoon, tandaan mo, you're already justified freely by His grace. Kahit na tingin mo sa sarili mo, ang dami mo pa rin nagagawa, makasalanan ka pa rin, hindi ka pa rin talaga perfect. Pero ang tingin sa'yo ng God the Father, you are holy, you are blameless, you are perfect. 'Di ba? Kasi nakikita sa'yo yung shed blood ni Jesus Christ. Nakakover sa atin ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi siya nga yung pinambayad kasalanan. Kaya hindi na po tayo makasalanan sa paningin ng ating Diyos Ama. Here, the focus is on the present. Through God's grace, we are justified, declared righteous. Tinan mo ha, isa ka ng matuwid na tao. Sabi ko kanina, isa ka ng banal. Isa ka ng perfect. Yung spirit mo, perfect na yan. Pero sabi dito, hindi dahil sa iyong effort. Hindi dahil sa nagpakabait ka na talaga, hindi ka na nandudukot, hindi ka na sinungaling. Pero nangyari yon because of your faith in Christ. Yan ha, gusto ko i-clarify. Dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So this ongoing justification assures us that in the midst of our daily struggles, God's grace covers our present sins, fostering a sense of security in our relationship with Him. Ayan. Alam niyo kung magbabasa kayo ng maraming testimonies, meron doon na talagang mga drug addict, hindi na nila talaga alam kung anong kailangan nilang gawin para sila ay makalaya dun sa drug addiction. Pero nung tinanggap nila si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay nila, by grace, by faith, tinanggap nila si Jesus, all of a sudden, nabitiwan nila yung pagda-drugs. Amen. Kasi nga, andun yung pagiging righteous kapag naroon ka na kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo sa pamamagitan lamang talaga ng grace of God. Amen. Tayo po ay nagiging mabuti, tayo po ay nadja-justify sa ating mga kasalanan, even yung mga kasalanan na ginagawa po natin. At andun yung assurance in our daily struggle na nakakover lagi sa atin ang biyaya ng Diyos. At dahil nasa atin ang biyaya ng Diyos, secure ka dapat sa relasyon mo sa Panginoon.
na kahit na mamaya nakapagsinungaling ka, nakapagsabi ka ng bad words, pero hindi magiging hadlang para manalangin ka sa Panginoon, para umatin ka ng gawain ng Panginoon. Kasi andun yung sense of security na alam mo na you're already justified. Katulad ng sinabi ng salita ng Diyos. So basahin lang natin sa Tagalog, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, libre 'yan. Pero hindi mo murahin kasi nga dugo ng ating Panginoong Heso Kristo ang pinambayad kasalanan. Sila ay itinuring na matuwid. Sino yung tinuring na matuwid? Tayo. Hindi ka naging matuwid sa pamamagitan ng sarili mo, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Tinan mo yung term, nagpapalaya sa kanila. Ibig sabihin yan, ongoing. Patuloy at patuloy tayong pinapalaya ng Lord sa mga kasalanan na patuloy at patuloy nating nagagawa. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang ganda walang specific race, walang specific na gender na sinabi dito. Sinabi dito ang sino mang manampalataya sa Panginoon, mapapatawad at maliligtas. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang makasalanang nagawa ng mga tao. Yan. So it involves recognizing that our present justification is a result of God's grace and our faith in Christ's atoning sacrifice. Again dapat careful ka dyan kasi minsan sasabihin mo, ako nagbago talaga kasi binago kong sarili ko. Hindi, attributed ang pagbabago ng tao lagi sa ating Panginoong Heso Kristo. We are changed because of the Lord's grace, the Lord's power in our lives. Yan. Ito pa yung matindi. Point number 3, assurance for the future. Ha? Pinatawad yung kasalanan ko in the past? Yung ginagawa ko ngayon na kasalanan, pinatawad na ng Lord? Yung gagawin ko pa bukas, yung gagawin ko pag nakasalanan in the future, pinatawad na rin ng Lord? Yes. As long as sinanggap mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sabi ng Romans 8:38 to 39. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yan, ang ganda ng verse, no? So, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Period. Even yung mga kasalanan na hindi mo pa na-anticipate pero magagawa mo pala in the future, settled na mahal ka pa rin ng ating Panginoon. So it assures believers that God's grace extends to our future regardless of what lies ahead. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Kasi hindi mo naman talaga alam what will happen in the future, di ba? Ang alam mo lang ngayon, Panginoon mo si Jesus at tagapagligtas ng buhay mo, tinanggap mo siya. So our future sins are already covered by His enduring grace. Tandaan mo, even at this moment, nasaan ba tayo? Nasa future po tayo. Kasi Jesus Christ napako sa cross 2,000 years ago. Kung hindi mo to kayang paniwalaan, huwag ka na maniwala. Kasi future tayo, nasa future po tayo before si Jesus Christ mapako sa cross. So providing hope and confidence in our journey of faith. At then meron kang assurance, patuloy kang makakalago sa Panginoon, patuloy kang magkakaroon ng confidence na mahal ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, patuloy kang magpapatuloy sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga makapangyarihan or kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman
o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So again, it assures believers, tayo po yun, mananampalataya, that God's love, grounded in His grace, is eternal and covers our future. Point number 4, ayan. Siyempre, kung napatawad na ang past, present, and future sins mo, license na ba yon para magkasala ka, lumangoy-lungoy ka sa kasalanan kasi alam mo naman napapatawarin ka ng Diyos? Hindi. Ang tawag doon, disgrace. Ang tunay na grace, merong transformation. Nababago ka, hindi dahil sa sarili mo, kundi nababago ka ng biyaya ng grasya ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Titus chapter 2 verses 11 to 12, ito kung tunay mong naunawaan ng grace of God ha. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Anong sabi? Ang grace of God daw teaches to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Tandaan mo, as Christians, ang ultimate goal natin is to be Christ-like. Kaya nga naging Christian tayo di ba? At hindi po dapat natin inaabuso ang biyaya, ang grasya ng Diyos. Kahit na napatawad ng kasalanan natin, past, present, and future sins, hindi ibig sabihin no, na lisensya na yan para magkasala at magkasala ka sa Panginoon. Kundi dahil malalim mong naunawa ng grace of God, tutulungan ka ng Diyos, tutulungan ka ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Diyos, upang mahindian mo lahat ng ungodliness and worldly passions. Amen? Kasi nga, tumatrabaho na sa iyo ang banal na spirito. Naunawaan mo ng malalim yung grace of God. God's grace not only forgives, but also transforms. Magkaiba yun. Kasi alam mo, meron ka assurance na pinatawad ka na ng kasalanan mo, pero iba yung napatawad ka at nababago ka ng grasya ng Diyos. It emphasizes that God's grace teaches us to live godly lives in the present. As we continually receive and understand this grace, it empowers us to overcome sin and live in accordance with God's will. Siyempre, lalakaran natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Siyempre, ang kalooban ng Diyos, andun yung godliness, andun yung love, andun yung kapayapaan, di ba? Yung fruit of the Holy Spirit, andun yung kaligayahan, amen. Yung pagiging gentle natin, nakikita yung pagkakaroon ng self-control, so dapat nasa atin po yon. Basahin ko ulit sa Tagalog. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Gusto ko uling emphasize yung kagandahang loob ng Diyos ang nagtuturo sa atin para talikuran ang makamundong pamumuhay. Hindi ang pastor, hindi ang simbahan, hindi ang nanay, ang tatay, ang guro, kundi sino? Ang kagandahang loob ng Diyos. Si Jesus ang tumatrabaho sa puso't kalooban ng bawat isa. God's grace is not just a concept, but a dynamic force that actively transforms believers. Kaya pala nagiging born again. Na ikaw na yung nakakakita na bakit ang kapatid kong ito binabago ng Lord from glory to glory. At habang binabago siya ng Lord from glory to glory, yung honor, yung glory does not belong to that person. Kundi ang nag-glorify si Jesus Christ dapat. Amen. Point number 5. Responding to grace with gratitude. Yan. Siyempre, kung tunay mo talaga naunawaan ang grace of God, pinatawad ako ng Lord, past, present, and future sins, ako pala ibinabago ng Lord, ano dapat yung respond mo? Natural, gratitude. Natural, pag-ibig din, di ba? Sabi nga ng Ephesians 2:8 to 10, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast.
Even yung pananampalataya na meron ka, sabi ng salita ng Diyos, regalo ng Diyos, galing sa Panginoon. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tinawag ka ng Lord, minahal ka ng Diyos, inibig ka ng Diyos para gawin mo yung vision. Anong vision? Vision ng ating simbahan, yung summary ng Ten Commandments, yung summary ng Commandment of Moses na binigay ni Jesus Christ, the law to love God and to love others. So dapat yun yung ating nagiging response kung tunay nating naunawaan ng grace of God. Our response to God's grace is gratitude and a transformed life. We are not saved by our works, but by God's grace. Tandaan mo ha, hindi mo yan tinrabaho, wala kang effort. Lahat ay biyaya ng Diyos. However, this grace motivates us to live out the good works that God has prepared for us. Our lives become a testimony to His grace, reflecting the transformative power of His love. Siyempre, yung product, yung resulta ng biyaya ng Diyos na tinanggap mo, ando na yung good works. Lumalabas sa'yo, nagmamanifest sa'yo, nakikita sa yung testimony, nakikita sa yung sinasalita, nakikita sa yung ginagawa. Amen. Nare-reflect dapat yung kapangyarihan ng biyaya, ng grasya ng Diyos sa buhay mo. Nakikita yung pag-ibig mo sa Diyos at nakikita yung pag-ibig mo sa kapwa. Ayan, sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. O, 'di ba? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kahit na sabihing nabasa mo na ang Bible ng 10 beses, nagawa mo yon dahil gawa yun ng Diyos sa buhay mo. Nakapag-akay ka ng maraming kaluluwa. Hindi dahil ikaw ay magaling, kundi ang banal na spirito pa rin ang tumarabaho nun sa mga taong yun. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya na nung una pa upang gawin natin. So again, it highlights the harmonious relationship between God's grace, faith, and the resulting good works in the believer's life. Kaya sabi ko kanina, hindi po pwede na sasabihin mo na pinatawad na ako ng Lord sa aking mga kasalanan. Patuloy ka nang gagawa ng kasalanan, naging lisensya ng kasalanan. So hindi po siya, nawalan ka ng good works, di ba? So wala yung tunay na pananampalataya. Hindi mo talaga naunawaan yung grace of God. Kaya kailangan andun yung God's grace, andun yung faith, at syempre yung output ng dalawang yan, kapag meron kang grasya ng Diyos at andun yung pananampalataya mo sa Panginoon, andun yung good works. It will just follow naturally, hindi pinipilit. Kusa mong mamahalin ng Diyos, hindi ka na kailangan sabihan, umating ka ng Bible study, ikaw nang papasok, maaga ka pa lang andong ka na. Hindi na kailangan i-remind ka na umating ka every Sunday, ikaw na mismo yung umaatin ng Sunday. Hindi na kailangan na sabi magbasa ka ng Bible, ikaw na nagbabasa ng Bible. Hindi na kailangan turuan ka mag-pray, ikaw na mismo ang magpipray. Hindi na kailangan turuan kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo, ikaw na mismo ang gumagawa niya. Dahil naunawaan mo yung grace of God at nananampalataya ka sa Panginoon. Yun yung tunay na respond to grace. Dapat with gratitude, mayroong love. Ngayon, inaral ko, tinanong ko din of course ang Panginoon, ano kaya yung magandang gamitin natin na story sa Bible na nagpapakita na yung nakaraan, yung pangkasalukuyan at panghinaharap na kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. 'Di ba? Naroon po yun sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Yung una, yung past forgiveness. Alam natin tong story na to, 'di ba? In the early part of the parable, merong isang younger son, yung bunso, na kinukuha niya na yung kanyang share of inheritance. Kinuha niya sa kanyang ama, and then ang ginawa niya, nag-squander siya, and then namuhay siya ng reckless. Inubos na yung pera na namana niya mula sa kanyang ama after niyang makuha ito. Nagpakasarap siya, 'di ba? And then nagkaroon ng severe famine
And then nakita niya yung sarili niya na nasa isang desperate situation, nagpapakain ng baboy, and even yung mga pagkain na para sa baboy, kinakain niya na din. At dahil sa ganong sitwasyon, na-realize niya na napakatangan niya, napakahangal niya. So he decided to return to his father. Ang pag-asa niya tanggapin siya ng kanyang ama kahit man lang isang bayarang alipin. Kasi mas maganda pa yung sitwasyon ng alipin nila dun sa palasyo kumpara dun sa sitwasyon niya ngayon. Kasi nga, nag-aalaga na lang siya ng baboy, wala siyang pera. And then dahil sa sobrang gutom, kinakain niya na rin yung pagkain ng baboy. So yung story na binasa po natin, ayan, it reflects the theme of the past forgiveness. Despite the son's waywardness and poor choices, the father, symbolizing God's grace, forgives him as soon as he sees him approaching. 'Di ba? Nung nakita nung ama yung kanyang anak, ano ginawa nung ama? Siya ang tumakbo, niyakap niya agad yung kanyang anak. Tayo po yun, nagkasala sa Panginoon. Amen. Pero tinanggap ng Lord. Hindi sinabi ng Lord na bakit ka bumabalik sa akin? Eh di ba makasalanan ka? Itong ginawa mo, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Hindi siya sinumbatan ng Panginoon, kundi tinanggap siya. Kaya ito po, yung story na yon, this is a demonstration ng immediate forgiveness of past sins. Ganon din ang nangyari sa bawat isa sa atin. Nung first time mong tinanggap si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, tandaan mo, katulad ng prodigal son na ito, yung nagawa mo in the past dahil lumapit ka sa Panginoon, tinanggap mo siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, napatawad na yun ng Lord 100%. Walang kondisyon. Amen? Ngayon, yung present forgiveness. 'Di ba? Magkaharap na sila. As the son confesses his sins, present yan, ina-express niya, kino-confess niya, tatay, itong ginawa ko, inubos ko yung pera, nagkasala ko sa'yo, and expresses his unworthiness, hindi na ako karapat-dapat. Anong ginawa ng ama? Hindi sinabi ng ama, sige anak, ituloy mo yung mga sinasabi mo, at saka ako magde-decide kung yung kasalanan mo ay papatawarin ko. Hindi. Ang ginawa ng father, the father interrupts him, and he orders the best robe, a ring, and sandals to be put on him. 'Di ba? Yun agad yung sinabi ng ama, ikuha ng pinakamagandang robe, sinuotan ng singsing ng sandals, 'di ba? The father also commands a feast to celebrate the son's return, nagpapiesta. So this part of the story exemplifies the theme of present forgiveness. The father doesn't hold the son's past against him but lavishes love and acceptance on him in the present moment. Na yung grasya ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos laging sariwa. Na ngayon, mahal ako ng Diyos, kinabukasan, mahal ka pa rin ng Diyos. Sa susunod na araw, mahal ka pa rin ng Diyos. Yan. So, lavishes love and acceptance ng Panginoon even in the present moment. And yung future forgiveness naman, kung aaralin mo yung Luke chapter 15:25-32, merong kapatid, etong younger son, yung kanyang kuya, who becomes resentful upon learning about the celebration for his wayward brother. 'Di ba sabi niya, ako nga ni kailanman hindi mo ko pinaghanda, tapos nung umuwi tong bunso natin na winaldas ang iyong pera, pinaghanda mo siya. So the father goes out to him, expressing his love and the need for rejoicing. So this aspect of the story signifies the theme of future forgiveness. Bakit? Kasi tinapos na yung storya dyan. Maring habang kumakain sila, nagkakasala yung kuya. Sinuntok niya yung bunso. Maaring ganon. Maaring nag-away sila doon. Inaway na pati yung kanyang tatay. 'Di ba? Hindi pa yun nakalahad. Mangyayari pa lang. Pwedeng mangyari. Pero dito sa verse na to, pinapakita na andun agad yung pagpapatawad ng Panginoon. The Father's response anticipates any potential mistakes the elder son might make in the future, extending forgiveness and reconciliation. Tandaan mo, ang Diyos nating pinaglilingkuran, all-knowing God. As of now, ang dami natin tonight. Mga nasa around 20 persons tayo attending the Bible study.
So maaring sa susunod na taon, yan second year na natin ngayon na nag-online Bible study, maaring yung iba sa atin hindi na umattend ng Bible study, maaring mawala sa Panginoon, maaring magkaroon ng kasalanan, amen. Pero tandaan mo, kung tinawag ka talaga ni Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, mare-restore ka. Amen. Andun yung kapatawaran ng kasalanan even in the future. Kaya makakabalik ka sa Panginoon kung siya ang sarili mong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So, this parable illustrates God's boundless and immediate forgiveness for past sins, ongoing forgiveness for present shortcomings, and the anticipation of future forgiveness for any mistakes that may come. It beautifully captures the essence of God's grace, emphasizing that His forgiveness extends across all phases of our lives. 'Di ba? Sabi ko nga, mula nung isinilang ka hanggang sa humarap ka sa Panginoon. The prodigal son story teaches us that God's forgiveness is not limited to a single moment, but is a continuous, gracious, and transformative process that covers our past, present, and future, reflecting the timeless nature of God's love and mercy. Amen. Malapit na tayong matapos. So sa conclusion natin, tandaan mo that the grace of God is an all-encompassing gift that spans our past, present, and future. By understanding and embracing this grace, we find redemption, justification, assurance, transformation, and a grateful response in our journey of faith. So sa ating application, on a daily basis, dapat maging aware ka sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Because kapag aware ka dyan, it will allow you to shape your thoughts, your actions, and your relationships. So may we extend the same grace to others, recognizing that just as God has forgiven us, we are called to forgive and to love one another. So in doing so, we become living testimonies of the amazing, timeless grace of our God. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o Jesus Christ sa gabing ito. Salamat sa mga salita naming napakinggan. Salamat na andun yung aming joy, andun yung assurance namin that our sins, past, present, and future, ay pinatawad na po ng Lord of Father God. Salamat sa pagpapatawad na tinanggap namin sa inyo at ang respond namin, Lord God, ay pag-ibig din na nanggagaling po sa inyo na ma-extend namin ito to you and even to other people as well. Kaya Lord, salamat sa gabing ito sa inyo pong paporit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.